is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. May warrant siya, bigyan niya ko ng warrant ng local court, huwag yung warrant ng ICC. Kung meron silang warrant ng local court or Supreme Court, then harapin ko yan. Pero as I have said, I do not recognize the jurisdiction of ICC, so bakit ko harapin yan? Hindi ko harapin yan. Kung meron sila sa Supreme Court galing na warrant, harapin ko yan. Yung mga kaso naman, dilima, dito naman yun. Local naman yun na kaso, hindi man yung ICC. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator-elect Ronald Bato de la Rosa naiyak at nadismaya sa naging desisyon ng Supreme Court. Pag-upo nito sa Senado bilang bagong halal na senador ay maaaring hindi na matuloy dahil sa nakaambang pag-aresto sa kanya ng ICC. Kasama ang iba pang mga generals na sangkot din sa aarestuhin ng ICC. Senator Bongo ay iniimbestigahan din kaugnay sa papel nito sa war on drugs. Kasalukuyang sa The Netherlands ngayon si Senator-elect Bato de la Rosa upang bisitahin ang dating Pangulong Duterte na ayon sa balita ay maaari itong arestuin mismo doon ng Interpol sa The Netherlands. Ayon kay Senator Bato ay hihingi ito ng tulong sa Senado upang hindi ito maaring dakpin ng Interpol at PNP sa loob mismo ng Senate premises at kung hindi na siya kaya pang proteksyon ng Senado ay aantayin na lamang niya ang petisyon for prohibition at certiorari na inihain nila sa Supreme Court. Ayaw din umano niya na madamay ang kanyang pamilya at ayaw nito na maharas sila. Kung kaya ay wala siyang magagawa kundi sumamang mapayapa sa Interpol kung aarestuhin na siya. Subalit hindi ibig sabihin di umano na tinatanggap nila ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Samantala, VP Sara Duterte at Senator-elect Amy Marcos ay nasa The Hague, Netherlands din upang doon idadaos ang ika-47th birthday ni VP Sara Duterte. Kasama ang mga kababayang Pilipino sa The Netherlands. Nakaambang magsisimulang tatalakayin ang articles of impeachment sa Senado sa ika-11 ng Hunyo ayon sa pahayag ni Senate President Chis Escudero. Nakahanda na din ang impeachment court at witness room na dadausan ng impeachment trial. Subalit, kampante pa rin ang kampo ng Vice Presidente na malulusutan nila ang impeachment. Nasa kamay na ng Senado, nakabilang na sa ika-20th Congress kung matutuloy o kung anuman ang magiging hatol nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil sila ang magsisilbing impeachment court dito. Ganun po ang ginagawa natin ngayon. Okay, so let's say a warrant is issued against you and the rest, including General Albayalde and the others. Ano ang plano nyo doon, Senator? I will seek, first I will seek the protection of the Senate. Kung hanggang kailan nila ako pwedeng protektahan. And afterwards, if there are no other options and they would insist on arresting me, then wala akong magawa. Kundi I have to turn in myself peacefully. You will turn yourself in? You will surrender? Yeah, if they will insist, because I don't want to make life miserable for my family. Alam ko mahaharas at maharas yung aking pamilya niyan. So, kung insisting sila, then I'll be there. Okay, pero narinig nyo naman pagdating sa ICC, sa kanilang mga trials so far, mas marami ang convictions kesa acquittal. Pagdating sa trial din, mahina na ang 2 taon, ang average is 8 to 12 years. So handa kayong harapin yun? If that is my fate, then I have to face it. Kapag sinabi niyong you will surrender yourself, what do you mean by that? Kapag dumating ang PNP sa bahay nyo, because the Interpol essentially used a unit of our Philippine National Police, the local Interpol, nangangahulugan ba na paano yon? Papasundo lang kayo, hindi kayo lalaban, hindi kayo aalis sa opisina? What do you mean exactly by that? Sasama lang kayo? I don't want to
engage with my former subordinates in a gunfight. It's gonna be useless. Alangan makipagbarilan ako sa kanila. Then I will talk to them, and if they really insist on, I will have a little discourse with them. I will discuss with them what I want to share with them. Then afterwards, if they insist on bringing me to ICC, then they can have me. Ano ang abiso sa inyo ng mga abogado nyo? I'm very sure that you are consulting your lawyers on what options you can take. Yeah, well, until now, we are awaiting the resolution of our petition from the Supreme Court. So we are hoping that Supreme Court will grant our petition. Senator, do you believe that you will get more protection if you win in this race and you are a sitting senator? Of course, we're going to have a first mandate, and I'm sure that would be one of the considerations from my colleagues as to the decision making on who's going to be the Senate President. Cross the bridge when I get there. All right. Okay, your message, what do you make of the whole arrest of former President Duterte? The whole arrest is unjustified, and it seems to me, it appears to me, more than the ICC, more than the lame excuse, which is Interpol, more than them, this government really is hell-bent on having President Duterte shipped to The Hague. Mas interesado sila, mas atat na atat sila na ibiyahe si Paulong Duterte, thereby violating some provisions of the Rome Statute. Yung sinasabi doon, yung Article 59, na dapat President Duterte or the arrestee should be brought to competent judicial authority. Hindi nila ginawa. Hindi nila binigyan ng lawyer. Hindi nila binigyan ng chance na ma-examine ng doktor. So, ang dami nilang binayulit. So, halatang halata na atat sila. In fact, yung aeroplano pa ay ang bilis sila nakahanda ng aeroplano. Which is supposed to be, if indeed Interpol coordinated with them, then they should have Interpol or ICC should be the one to send an airplane to the Philippines to have the arrestee brought to the Hague. Pero ano nangyari? Talaga planado. Atin pa mismong aeroplano ginamit. Okay. Yun. Okay. Senator, we don't have enough time, but very quickly, do you feel the need to defend your leadership at the ICC? Your leadership as PNP chief with Oplan Tokang, Oplan Double Barrel, the war on drugs. Do you feel the need to defend yourself there? I don't feel the need because, as I have said, I don't recognize jurisdiction of ICC over my person. I don't feel the need to defend myself over there. But kung talagang uhulihin nila ako, dadalhin nila ako doon, so anong magagawa ko? Yusek. Ma'am, ipinagpaliban po ng Senado yung presentation ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara sa June 12 imbes na June 2. Napag-usapan po ba sa LEDAC meeting kahapon yung tungkol sa impeachment? Hindi po. Wala pong nabanggit. Okay. Doon na lang po sa binanggit ni Senate President Chisa Escudero na yun ay para mas matutukan nila yung mga natitira pang priority legislation. Nagbigay po ba ng commitment ang Kamara at Senado kay Pangulong Marcos na ihahabol yung mga nakabinbin pang priority bills?
Yes, opo. Actually, napag-usapan po, may 4 po na priority bills na napag-usapan sa LEDAC at ito po yung National Government Right-Sizing Program. Kasama din po yung amendments to the Right-of-Way Act, amendments to the Cooperative Code at pati po yung proposed National Disease Prevention and Management Authority. Ayon nga po sa report, ito pong National Government Right-Sizing Program, ito po ay aprobado na po sa House of Representatives at maganda po talagang ito ay maipasa. Sa kasalukuyan, ito po ay nakapending po sa Senado. At mas maganda po ito ay magiging maisabatas na po dahil kapag po ito ay naisabatas, mas magiging maganda po ang serbisyo maibibigay sa taong bayan dahil matatanggal na po ang mga redundant, overlapping, unnecessary functions and programs ng ibang mga ahensya at mapapalakas pa ang ibang ahensya na mas kakailanganin pa ng additional na pondo. Yun lang po muna ang aking maibibigay na detalye. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Good morning. Sabi po nung lead counsel po ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman, and I quote, "The real prosecutor in this case is actually in Manila. Sitting in his palace, he's the person who threw President Duterte over here to The Hague." Any comment po from the palace? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Thank you. Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, we would just like to get a comment sa pinost ni Senator Amy Marcos. It was a photo with Attorney Nicholas Kaufman, and in her caption, she said, allow me to quote her, Yusek, "Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan." Any response po? Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay, no comment. Yun lang po. Crizel Insigne, IBC 13. Yusek, makailang beses na po sinabi ng Pangulo niya na ayaw niya sa impeachment. Eh may nagsasabi rin po na parang yung pag-ayaw daw po ng Pangulo sa impeachment ay kahulugan na ayaw niya ng transparency and accountability. Ano po reaction ng Palace po? Opo, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga po ng impeachment dahil maaaring meron pong ibang mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ngayon po ang Vice Presidente po ay impeach na. Wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Yun naman po ay kanyang suggestion lang kung maaari ay ayaw niya ng impeachment. Ang sabi po ng Pangulo, proseso. Tandaan po natin, sana po bago mag-analisa sa bawat sasabihin ng Pangulo, ilahat po ang kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Tatandaan po natin, sinabi niya, doon sa press con sa Kuala Lumpur, before the Malacanang press corps sa Kuala Lumpur, sinabi po niyang hindi siya tumatakbo sa laban. At kanina sinabi rin po niya, nung naibalik na po, si dating Congressman Arn Tevez, sinabi rin po niya na the people is assured that lawlessness will not go unpunished. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso, respeto ang due process. So, ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors, nasa kamay na po ng Senado. Pag sinabi po nating proseso, dapat sundin ang batas. Ang taong bayan na po ang titingin at maghuhusga sa mga taong nasa loob or maaaring gumalaw para sa impeachment trial. Ang mga prosecutors dapat gampanan ng kanilang trabaho bilang prosecutors, ang mga senador bilang judges,
ay dapat ding gampanan ang kanilang trabaho bilang senators, judges. Proseso po ang nais ng Pangulo. Wag po natin kalimutan yan. At sabi nga po natin, tao na po ang magsasabi. Kung ang mga taong ang mga senador po na siya magsisilbing husgado, judges, hurado, ay gagampanan ang kanilang trabaho ng naaayon sa batas at proseso. Last question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hey, Yusek. May comment lang po although nag-release na po si Executive Secretary Bersamin ng second wave of mga bagong pangalan and na-retain sa cabinet positions. But for Senator Lacson, sabi niya, the President should do it quickly, yung matapos po yung cabinet performance review because the season for jockeying for position has intensified with the circulation daw po of white papers and floating of names of applicants to fill up the unvacated posts. Uncertainty often leads to inefficiency and divisiveness in the ranks. Comment lang po. Alam po ng Pangulo ang kanyang ginagawa. Alam niya po kung paano mapabilis. At sabi nga rin po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sa trabahong ito dapat mas mabilis. Kung kailangan i-deliver ang tinapay, masarap na tinapay ang dapat na i-deliver. So makakaasa po kayo sa mas mabilis na pag-i-evaluate patungkol po dito sa mga cabinet members at cabinet secretaries and heads of agencies. Thank you, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, meron pa rin tayong good news. Bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ng fake news at protektahan ang mga Pilipino online, isang breakthrough APP ang na-develop at nagwagi sa kauna-unahang OpenGov Hackathon sa bansa noong May 22. Tinawag itong Tunay, TUNAI, ng developer na si Brar Lim at kanyang team. Gumagamit ng artificial intelligence at naka-embed mismo sa Facebook and ang fact-checking tool na ito. Kaya nitong maispatan ang fake news in real time, ma-verify ang facts at ituro ang mga user sa legitimate news sources. Ayon sa DICT, patunay ang paglikha sa tunay sa talento ng mga Pilipino at kakayahan nating isulong ang katotohanan sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito. Tunghayan natin po ang video. Senator, paano nyo pinaghahandaan? Kasi ito ho, yung pagbanggit po ng pangalan sa inyo, yun ho ang nabanggit sa atin na susunod talaga kayo, nasa listahan kayo. Bilang chief ng PNP, implementor nung Oplan Tokhang. Nung war on drugs. So, paano nyo pinaghahandaan? Mentally, emotionally, sabihin na natin spiritually, physically pati. Paano ho? Kuni, prepared man tayo, no? Whatever happens, I've been trained for that to adapt to any situation. So, handa na po tayo. Basta ang importante pagdating doon sa ICC, pag-trial, kaya ko depisan sarili ko kung just in case hindi man kayang ng abogado ko kung alam mo, sabi nga niyo, kailangan ng abogado na accredited by ICC. Opo. Ewan ko kung sino bang Pilipino na lawyer na accredited doon sa ICC. Hindi ko pa alam. May 5 kaming nabanggit. Ano mga pangalan nun na ito, si Attorney Harry Roque, Attorney Gilbert Andres, Attorney Nash Marhum Salik at Attorney Charles Chua. Inalis ko na po si Attorney Joel Butuyan kasi isa siya sa naghain ng kaso laban po kay Pangulong Duterte sa ICC. I hope we can avail of the services of those remaining 4 na binanggit mo. Opo. Sana kung hindi labag sa kalooban nila na duwipinsa sa atin, sana. Opo. Pero kung wala, I think hindi ako lawyer, I can defend myself kung kinakailangan. Okay. Basta ang depensa ko lang is yung honesty at saka yung truth na alam ko. Okay. Senador, nasaksihan nyo yung proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Magiging ganun ba yung masasaksan din natin sa inyo o maiiba po, Senador? Susuko na ba lang kayo na kusa? It doesn't mean, Egan, na kung ako'y magiging submissive sa kanila, it doesn't mean na nirecognize ko yung legality at validity ng kanilang mga actions na gagawin. Basta ako, I want peace for my family.
Ayaw kung pati sila ay magagambala. Baka aabot na naman doon ang pulis at maghahanap ng heartbeat doon sa foundation ng aking bahay. Ayaw ko mangyari yun at na mahaharas yung pamilya ko. Then I will give in myself to them peacefully. Hindi nila ko kailangan pang haharasin. Okay. Magkukupalit ako sa kanila. Okay. At yan naman ay mga pulis naman yan at kilala naman nila ako. Dati akong si PNP at hindi naman siguro ako bababuyin siguro. Opo. Pero paano ito tinitake ng family nyo, Senador? Ano bang, baka may napag-usapan na pwede nyong ma-share sa amin? When I told my wife and my children na I will give in peacefully kung mayroon ng warrant at ako'y arestuhin, umiyak yung aking mga anak. Sabi ko si Dela, inasahan yan. At yung asawa ko rin ay, sabi niya, respeto ko yung decision mo. Whatever decision na gagawin mo, suportado ka namin. Sabi ng asawa ko. So my decision is, ganit yun. Yun nga, after availing of the protection to be given to me by the Senate, then kung hanggang saan lang ako kayang depensahan, then I will surrender. Wala pong problema dyan. At sabi ko nga, it would be a great honor on my part na kung bibigyan ako ng chance doon, kung halimbawa papayag sila na isang kwarto lang kami ni Pangulong Duterte o kaya kahit magkatabing kwarto para naman maalalayan ko yun siya doon. Alam na, matanda na yun eh. Okay. Senador, nung nakita mo yung kay dating Pangulong Duterte, lahat nagulat no? Hindi inaasa na aabot na sa ganun. Ikaw ba'y nagalit ka ba? Nalungkot ka ba? Or magkakahalo? Kasi may nabanggit kang, may pangako sa iyo si Pangulong Bongbong Marcos na hindi hahayaan ng International Criminal Court na gawin ito kay Pangulong Duterte. Ako'y talaga nalungkot ako, Igan. Ako'y nalulungkot not only for myself, not only for President Duterte, kundi nalulungkot ako for the whole Filipino people, for the whole Filipino nation, na tayo'y mayroong Pangulo na walang isang salita. I was expecting, if you are the chief executive, dapat panindigan mo yung iyong salita. Pero right now, we feel betrayed. We feel betrayed. Dahil ako mismo, personal na sinabi niya sa akin doon sa Malacanang na not even a hair mo bato ay mahahawakan ng ICC and President Duterte. Kasi kung papayagan ko yan sila na manghimasok dito sa atin, makialam, after the Dutertes, after you, who's next? Baka kami na naman ang imbestigahan yan. So ako naniniwala na hindi talaga siya mag-cooperate. Pero yun nga, what happened right now is iba yung sinabi, iba yung ginawa. Kaya ako'y nalulungkot for the Filipino people for having a leader like him. Pero ang sabi nga naman ng Pangulo, para balansyado po, hindi sila nakipag-cooperate sa ICC, kundi sa Interpol. Dahil membro tayo ng Interpol at hindi natin pwedeng hindi sundin. We're obligated by law na sundin ang Interpol. Kundi, tell it to the Marines. Tell it to the Marines. Paano nila kung mapapaniwala yan? Meron nga tayong kasabihan na the water cannot rise above its source. Ano ang source ng authority ng Interpol? Yung ICC warrant. Ano nga ang business nila? Yung ICC warrant. O kung sabi ni Pangulong BBM na hindi niya nire-recognize yung ICC, hindi siya mag-cooperate sa ICC, bakit siya makipag-cooperate sa Interpol? Very lame excuse. Very lame excuse yan. Alam mo, hindi po, para hindi naman tayo mga grade 1 na bibigyan na ganyan explanation, no? Because out of cooperation to Interpol, hulihin namin si Pangulong Duterte kahit hindi namin recognize yung warrant of arrest issued by ICC. Ay, napaka lame excuse. Pero sir, saan papasok yung interest naman ng mga biktima nito pong war on drugs? Kasi po, ang sinasabi nga nila parang buti nga daw kayo, nabibigyan kayo ng day in court para maibigay yung inyong pong due process. Salaysay, mapagtanggol nyo yung sarili ninyo. Pero yung mga kamag-anak na namatay dahil po dito ay wala na eh. Di ba? Yung mga kamag-anak nilang napatay po dito sa war on drugs ay wala na. Saan ho papasok? Tuon sa usapan yun yung dalawa kung nagkaroon man ho kayo ng usapan na huwag makipag-cooperate
para hindi kayo kumbaga masadlak doon sa pagkakaroon po ng ng due process naman na sinasabi nga. Kuni, lahat tayo naghahangad ng hustisya. Hindi ako nagpupulis kung I am not after justice. Hindi ako nagpupulis kung gano'n man lang walang hustisya, hindi ko hinahabol ang hustisya. Lahat tayo naghahanap ng hustisya. Ang sabi ko nga, kung meron silang ebidensya dyan, laban sa amin, kung talagang kami target nila, mag-file sila ng kaso. Hindi naman nakapadlak yung ating mga korte sa Pilipinas. Open man lahat yan. O how many years na naging presidente si Bongbong Marcos? 3 years na. Until daw, wala silang naipile na kaso laban sa amin ni Pangulong Duterte. Open man mga korte natin. May due process tayo. Bakit hindi sila magpapile ng kaso? Dahil alam nila it will not stand in court kapag kami ang pinailan ng kaso. Gusto nila ICC dahil kasama na dyan yung propaganda purposes nila na gusto nilang i-bloat ng gusto out of proportion yung Philippine situation kuno according to ICC. Ay, kung meron kayong ako pa mismo magpapile ako ng kaso. Sino bang gusto niyong pagkasuhan? Kung meron tayong ebidensya, kasuhan natin because nobody is above the law. Nobody is above the law. Meron tayong korte gumagana from MCTC to Supreme Court. Buhay lahat. Wala ako nakitang kahit isang korte natin na sarado. Mag-file kayo. Bakit ganun? Mukhang nakabigat ho yung sinasabing hindi tayo makikipag-cooperate sa Yun nga. ICC. Ang sabi- Piniliwanag ni Dean Ralph Sarmiento na yung kakasabi daw ng gobyerno natin na hindi tayo makikipag-cooperate, parang yun na yung senyalis Nagbukas ng pinto yun lalo. na mahina tayo at walang kayang walang magkaso mangyayari. kina Pangulong Duterte at sa iba pa. Depende yan sa pag-interpret mo, Iga, no? Kung ikaw ay galit sa Duterte, you can interpret it that way. Kapag ikaw naman ay nagpapasalamat sa war on drugs na ginawa ng Pangulong Duterte, you can interpret otherwise. Okay. So there are always two sides of the coin. Okay. Senador, salamat po. Thank you po. Inaasahan nyo ba